Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga gising na at sa lahat ng mga nakatune in na at nag-aabang na ating devotion. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng panibagong buhay na may kalakasan upang patuloy po tayong mag-aral at ng kanyang mga salita, matutunan natin ito at maging parte ng ating buhay. Ganun din na salamat sa Panginoon dahil meron tayong pagkakataon pa na binigay ng Diyos upang tayo ay patuloy na hubugin niya ayon sa karakter ng ating Panginoon Jesus. At sa umagang ito ay patuloy na binigyan niya tayo ng buhay at provided ang ating mga pangangailangan sa araw na ito. Kaya salamat sa mga kasama natin na patuloy na sumusubaybay sa ating devotion tuwing umaga. At alam nyo, maaga kasi tayo. Bakit? Kasi inaano natin yung papasok sa opisina. Siyempre naghahanda po sila. At habang kung tapos na sila mag-devotion, dahil tuwing magigising tayo ay devotion na, di ba? May personal devotion tayo. At salamat din dahil habang naghahanda sila ng kanilang mga babaunin o ng babaunin ninyo, lalo na ngayon may magbabaon ng mga bata, kahit na may ginagawa kayo, pwede kayong sumubaybay sa ating devotion. Makinig, sumabaybay, kasi ang devotion natin ito ay parang na rin to parang Bible study. Karagdagan ito sa mga devotion ninyo na ginagawa tuwing umaga. Karagdagan ito at patuloy na katalinuhan na binibigay sa atin ng Panginoon. Humihikab pa ako kasi pagdating na alas 5, ang bilis ng oras alas 5 kasi nag-a-alarm na yung cellphone. Pagkatapos di magpe-pray, salamat sa Panginoon. Pagkatapos pagbaba ay ayun na, ito na, meron ng oras na ng devotion. 30 minutes ang inaabot nun, pero parang ang iksi, kaya medyo antok pa tayo. At pagkatapos pagbaba namin ay may tubig doon sa may bandang kusina, kaya maggaganyan pa, maglilimas pa. Ay nako, salamat sa Panginoon na lang na malakas pa kami kahit na may mga senior, pero malakas pa ang ating. Kaya nga kagabi nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat sa kalakasan. Paano na lang kung wala akong lakas? Paano na lang ang aking kalakasan kung wala ito? Ako magbubuhat ng mga magbibigat na bagay dito sa bahay. At syempre may alaga ako, 2, yung aking apo tsaka yung aking asawa. Alagain pa yung mga yan. Sa umagang ito, ating pag-aaralan ay mula sa Mark 14 pa rin, doon sa 22, verse 22. Ang haba po nito 22 hanggang 31. Pero ang haba, At ito po yung tungkol sa Last Supper or sa Lord's Supper ng ating Panginoon. Yung huling, tinatawag nilang huling hapunan ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon dahil hindi po kami pinabayaan sa buong magdamag at iningatan po kami ang Diyos. Salamat Panginoon. Salamat at patuloy na samahan mo kami sa oras na ito ng aming devotion. Samahan mo kami at ikaw po ang maging tagapagturo namin at magsalita ka Panginoon sa pamamagitan ko. At patuloy din na ikaw po ang magdala at
ng mga tao nga makakasama ko sa oras na ito. Pagpalain mo po ang gawain nito, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen at amen. Ayan. Sa panahon natin, sabi ko nga medyo mahaba na ang oras. Alam, yung mga pangyayari na to ay parte ng plano ng Panginoon. Natutuwa ako dahil nakikita ko yung pagkilos ng ating Panginoon, di lamang sa buhay ng bawat isa, kundi siyempre sa pamilya namin ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi po siya nagpapabaya. Dahil malakas ang ulan, kahapon, napununan naman yung aking pasong malaki, yung malaking paso, na ganyan siguro, ganyan kalaki, ganyan. Pinaglalagyan ko pa yun ng mga, dalawa yun, yung isa pinaglalagyan ko ng mga hangin. Kasi ang laki. Kasi pwede kang magtanim doon ng malunggay. Kaya lang ayun, napuno po yun. Buti na lang ay isinaling ko yung mga iba doon sa sa ibang maliliit na lalagyan para pag umulan hindi aapaw. Kaya ayun, muntik nang umapaw. Kaya ang ko doon ay itinatago ko muna yung sa maliliit na lalagyan. Hindi ko alam kung kailan matatapos muna kahit pansamantalaan ang ulan. Pero hanggang August ang ulan no? Tag-ulan ng August. Kaya lang sa panahon natin, buhat nung 2000 yata yan, naging yung ulan ay naging hanggang December. Minsan January, minsan January, bagong taon, umuulan, no? At ang Pasko ay umuulan. Iba na talaga ang panahon. Kasi noong panahon ng mga 90s, ang lamig-lamig ng December, pero hindi man umuulan, pero ang lamig. Yung si Noriel nga, nung ipinanganak ko yan, 1984, ay 1980. Yan nakabalot kami ng ng kumot kasi nga ang lamig. Yan sa panahon ng 1980, pababa ng 2000, malamig ang December hanggang February. Pero ngayon ang init, umuulan na, mainit pa rin. Kaya paiba na ang ating panahon. Kaya nga sabi ko, nagmamadali na ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya tayo rin ay magmadali na sa pangangaral ng salita ng kaligtasan. Good morning, Brother Efren at Sister Mercy. So, ang ating pong babasahin sa umagang ito ay mula doon sa verse 22 hanggang verse 31 ng Mark 14. Ito po ang tinatawag natin na the Last Supper or the Lord's Supper. Red pa yung tubig. Huwag masyadong mainit. Ay, yung pala, hindi pa nasasalin. Sabit po. Oo, pumulo na yan. Baka lumamig. Nakalimutan ko isalin yung tubig na mainit. Nagpakulo na ako ng tubig, nakalimutan ko na maisalin sa thermos. So, ito po ang sabi po sa verse 22. While they were eating, he took some bread and after a blessing, he broke it and gave it to them and said, "Take it, this is my body." And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them and they all drank from it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will never again drink of the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." After singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all fall away, because it is written, I will strike down the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after I have been raised, I will go ahead of you to Galilee." But Peter said to him, "Even though all may fall away, yet I will not."
And Jesus said to him, Truly I say to you, that this very night, before a rooster crows twice, you yourself will deny me 3 times. But Peter kept saying insistently, Even if I have to die with you, I will not deny you. And they all were saying the same thing also. Nakakatawa, no? Nakakatawa si Peter. Si Peter po kasi ay ang karakter niya ay agresibo po 'yan. Syempre, siya laking ang tawag doon, laking dagat at malakas ang katawan. Kaya napaka-agresibo niya at agresibo na matapang, pero nung panahon na yun ay hindi siya gumagamit ng wisdom niya. Kaya lagi siya nare-rebuke ng ating Panginoon. Di ba noong na-rebuke siya ng Panginoon, nasabi niya, Satan, pumunta ka sa likod ko. Tapos minsan pa ay na-rebuke din ulit siya na kung ayaw mong hugasan ang paa ko, hindi ka makakapasok sa kingdom of God. So, ang dami nang makikita natin na si Pedro ay masyadong agresibo, matapang walang matapang siya na hindi nag-iisip, Kaya ito pangatlo ba to or isa na naman sa rebuke ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya ay over my dead body. Parang ganun over my dead body. Sabi pa nga niya kung kailangang mamatay siya kasama ng Panginoon. Nakakatawa siya na masyadong mahal niya talaga ang Panginoon, kasi kung hindi niya masasabi yung mga ganung bagay, di ba? Ito, nandito na sila sa parte na nagkakainan na. At pagkatapos ay sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, tumayo ang ating Panginoon siguro at sinabi niya, nakaupo man siya, at sabi niya na kumuha siya ng bread na unleavened bread, kasi yun ang pinahanda ng Panginoon, unleavened bread, at kasi ito din ang simbolo ng kanyang katawan. Walang halong pampaalsa, kaya nga ginamit ng Panginoon ang bread na yun para hindi maging simbolo ng kanyang katawan, unleavened, walang halong kasinungalingan. Kasi kapag leavened bread, may kasinungalingan yun. Anong ang kasinungalingan doon? Siyempre, hindi naman aalsa yun kung walang yeast, kung hindi hinaluan ng yeast, kung walang libadora ba ang tawag doon. Kung walang libadora, hindi aalsa yun. At ganoon din ang katawan ng ating Panginoon. Walang kasinungalingan sa ating Panginoon, di ba? Sabi niya ay siya ang the truth and the life. Yan. Thank you. Baka ubod ng init ito. Natutuyuan ako ng natutuyo ang aking lalamunan. 31. While they were eating, sabi, kumuha ang Panginoon ng tinapay at pinutol. At sinabi niya, binigyan niya yung kanyang mga alagad. Siyempre, binigyan niya ito ng tigi-tigi sa kagaya ng ginagawa natin ngayon na meron nagsiserve ng bread. Ang sabi niya, take it, this is my body. Alam niyo yung leavened bread, yun yung ginagamit ngayon ng mga yung hostia ang tawag doon. Yun yung unleavened bread. Pero yung iba gumagamit kasi ng bread talaga. Kasi minsan walang bibili ng hostia, malayo. Pero dapat yung unleavened bread talaga. Kasi yun yung simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Meron kaming inaatinan na church ngayon, regularly sa tuwing first Sunday, dahil nagko-communion kami doon. At yun ang kinagamit na tinapay, yung unleavened bread. At ang
At merong ano doon, merong juice ba yun? Sabing ganon, take it, this is my body. And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. And he said to them, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. Alam niyo po yung katagan na yan, nabanggit niya yan doon sa Matthew, nabanggit niya yun doon sa Matthew, na kaharap yung kanya pang another 72 disciples. At binanggit at sinabi ng Panginoon niya na ang kanyang katawan ay kailangan kainin. Nagsilayas yung mga disciple niya na yun, nagsilayas. Kaya nga tignan nyo ha, hindi lahat ng tinatawag na disciple ng Panginoon ay tapat na disciple. Tingnan niyo yung sinasabi kong 72 disciple niya po yun. Kasama-sama po yun sa lahat ng kanyang lakad at nakakarinig. Tinuturuan niya po yun. No? So, naging disciple niya bukod dito sa 12 na to. Pero nung sabihin ng Panginoon na ang katawan na to ay pipira-pirasin at kakainin, nagsilaya. Sabi nga paano nangyari yung paano mangyayari na ang kanyang katawan ay kakainin, no? Parang naisip nila bakit aswang ba kami? At yung dugo ay iinumin. So nagsilayas. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng tinatawag na disciple ay totoong disciple. Merong mga gusto maging disciple, kagaya nung 72 na yon, gusto nila maging disciple. Ano ang dahilan? Bakit gusto nilang maging disciple sila ng ating Panginoong Hesus? Maaaring isipin natin na kasi nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At natural, yung kapangyarihan na yun ay isasalin sa mga disciple or ibabahagi sa mga disciples. At gusto nila ng ganon. No? Maraming gustong magkaroon ng ganong kapangyarihan. No? Tapos sabi niya rito, ito ay yung kanyang dugo. No? This is my blood of the covenant. Hindi sinabi niyo Sa iba sinabi this is my blood of the new covenant, which is poured out for many. Ang dugo ng Panginoon, ang dugo ng kaligtasan. Dito sinabi niya po yun. At ang simbolo ay isang juice. Noon po kasi ang juice ay juice. Ang alak ay juice pa rin yun sa kanila, no? Ewan ko kung napaperment yung yung mga ubas, yung mga yung katas ng ubas. So sa pamagitan po noon ay sabi niya ay it was poured out, which is poured out for many. So lahat ng tao ay may kalayaan tanggapin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Kasi binuhos niya ang kanyang dugo sa lahat. Hindi sa 12 disipulo lang. Hindi lang doon sa mga tao na may pananampalataya na sa kanya, kundi sa lahat ng tao. Kaya nga yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun po yun. For God so loved the world. At ito ang sabi niya, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. So para sa lahat ang kanyang dugo na tigis sa bundok ng Kalbaryo para linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. So sa lahat po yun, hindi para lamang doon sa 12. Sabi niya, truly I say to you, I will never again drink of the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God. Alam niyo kung kailan ito? Di ba doon sa Revelation chapter 3 ay binanggit po doon yung banquet na kasama ng ating Panginoon ang kanyang mga tinubos, yung mga na-rapture ng mga mananampalataya, yung mga tapat na disipulo ng ating Panginoon, yung mananampalataya niya. Ay
Di ba inangat po yun ng Panginoon sa pamagitan ng tinatawag na rapture. Rapture na salita wala po sa Bible, pero meron sa Tagalog ay pagdagit, sa English ay rise ng ating Panginoon. Pero sa Greek word ay na rapture ang salitang ginamit doon, na ang ibig sabihin ay inangat, dinagit, or itinaas. Yan. So pagdating ng Panginoon, itataas niya at sasalubungin niya ang lahat ng kanyang mga tapat na mananampalataya. Yung mga nakalista lang sa Book of Life, na yung mga pangalan na nakalista sa Book of Life, sa aklat ng buhay, no? Yun lamang ang kanyang sasalubungin. Yung mga namatay na ay mauunang aakyat, aangat, mauuna niyang sasalubungin ang mga ito. At kasunod po yung mga buhay pa na hindi pa nabubulok. So, sabi niya, I will never again drink of the fruit of the vine. Ano? Fruit of the vine is yung grapes, di ba? Until that day when I drink it new in the kingdom of God. Ayan. May banquet kasi doon. Pagkaangat o na-rapture na yung mga tapat na disciple ng Panginoon, tapat na mananampalataya ng ating Panginoon, ay may banquet na nakahanda doon. Sabi nga ng Panginoon ito yung handaan. Ikakasal, may ikakasal. Yan ang tinatawag nating Bema Judgment at saka yung wedding of the bride. Wedding of the groom and the bride. At sino po yung groom? Ang ating pong Panginoong Jesus. At sino po yung bride? Lahat po ng mananampalataya ng ating Panginoon. Yung mga tapat na mananampalataya ng ating Panginoon, ang tinatawag doon the bride. So, dito po ay makikita po natin sa salita na to na pagkatapos nun, di ba? Pagkatapos nun ay makita natin na na merong nakahanda ang Panginoon na mga bagay o meron siyang nakahanda na banquet o handaan. Ang handaan pong ito ay para lamang po doon sa groom at sa groom. Siya po yung groom at ang kanyang bride ay ang bawat isa na nanampalataya sa kanya at sumunod, hindi lamang nanampalataya but sumunod po siya sa mga inuutos ng ating Panginoon. So dito po sa na to, hinahanap ko kasi yung verse na sabing ganun ay siya ay may bride. Minsan ay pag-uusapan natin yung tungkol dyan sa Bema Judgment. Ang Bema Judgment po ay hindi para sa mga kasalanan na ginawa ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, kundi ito pong Bema Judgment ay para sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, na pinaliwanag ko yata yan kahapon, no? Pinaliwanag ko yan kahapon. At sa verse 26, sabing ganun, natapos na yung kanilang natapos na yung kanilang kainan. At pagkatapos nun, sila ay umawit ng hymn. Yung hymn na yun po ay galing doon sa Psalms, no? Sa mga awit. And sabi ng Panginoon, at habang sila ay papunta doon nakarating na siguro sila doon sa Mount of Olives. Sabing ganun, ay Panginoon ang nagsalita. You will all fall away because it is written,
I will strike down the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after I have been raised, I will go ahead of you to Galilee. Ayan. Ang sabi ng Panginoon, malulungkot kayo. Ma, mag, mag, malulungkot at siguro magkakahiwa-hiwalay. Magkakahiwa-hiwalay kayo dahil siya nga ay strike daw, mamamatay. No? Ang ating Panginoon ay mamamatay. At kaya yung kanyang mga shepherd at yung kanyang mga sheep ay magkakahiwa-hiwalay ko. Pupunta yan kung saan magkakahiwa-hiwalay. Nung panahon na nakalibing ang Panginoon, nung namatay na siya, di ba? Tapos inilibing, nagkahiwa-hiwalay nga itong mga ito yung mga sheep niya, hindi alam kung saan nagsipunta. Parang siyempre nag-mourn sila sa kamatayan ng kanilang teacher. Pero nung sila ay magsama-sama muli ay yung Pentecost ba yun? Noong mabuhay na muli ang ating Panginoon. Natagpuan sila sa isang lugar, nananalangin at inabutan sila doon ng mga babae na nananalangin at binalita nga yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. So, pagkatapos na siya ay ma-raise up o mabuhay na muli, ay pupunta daw ang ating Panginoon, sabi doon sa Galilee. Sabi yung Galilee, ito po yung kanyang bayan. Tapos ito na, si Peter, nagsalita na si Peter. Sabi ni Peter, even though all may fall away, yet I will not. Yan. Kahit daw may scattered na lahat ang mga sheep, siya hindi daw. Sa katotohanan, habang nililitis sa ating Panginoon, nandun naman siya, no? Kaya lang hindi siya nagpakita. At doon nangyari ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, truly I say to you that this very night, yung gabi na yun, a rooster crows twice, you yourself will deny me 3 times. Diba? Kasama nga siya. Kasi yung gabi na yan, doon po siya huhulihin. Doon nandun sila sa Gethsemane at doon nawala si Judas dahil pumunta na doon sa temple at sinabi na kung nasaan ang ating Panginoong Jesus. At sabi ng Panginoon kay Pedro na ubod ng tapang, ang sabi nga niya, 2 beses sa oras na ito, sabi niya, 2 beses na titilaok ang rooster at 3 beses mo ako i-deny. Sabi ni Pedro, but Peter keeps saying insistently, even if I have to die with you, I will not deny you. And they were all saying the same thing also. Sa totoo lang, itong mga disciples na to ay bagamat sinabi nila na hindi nila i-deny ang Panginoon, hindi man nila na i-deny, pero nag-scattered po sila, nawala po sila sa paningin ng ating Panginoong Jesus. Pero doon si Pedro, nakikita ito ng Panginoon. Siyempre, alam niya yung nangyayari. Kasama nung kanyang inainahan dito sa lupa, si Mary, ay nandun si Mary kasi ay parang sinusundan niya ang ating Panginoon. Si Peter naman ay sinusundan niya pero nakatago, no? Nakatago po yung si Pedro. Kung pag-aaralan po natin ito ay isang senaryo na kung saan ipinapakita ng Panginoon ang kahalagahan ng kanyang kamatayan at kung ano ang pwedeng maging reaction ng bawat isa sa atin. Meron pong 2 karakter dito na makikita natin na naging example ng kapahamakan at ng pagbangon ulit. So, ang ating Panginoon ay sinasabi niya nga mamamatay siya sa ibang na mamamatay siya, scattered ang kanyang sheep dahil ang shepherd ay mamamatay, strike down. At
alam ni Satan na mangyayari yun, nakikita niya. Kasi syempre, nakita niya yung kalooban ni Judas. Si Judas ang kanyang instrumento dun ang kanyang emisary. At pagkatapos nakita niya yung reaction ng mga chief priest doon. So alam ni Satan na nagtagumpay siya kasi eto mamamatay na kahit sa bibig ng ating Panginoong Hesus ay lumabas yung plano ni Satan against sa ating Panginoong Hesus. Nakita natin dito sa mga verses na ito yung paghahanda, ang pagtataksil ng kanyang mga disciple at ang pangyayari na siya ay mabuhay na muli. Pero nyo dito ay mamamatay siya pero mabubuhay siyang muli. Makikita rin natin at mapag-aaralan natin sa mga verses na to na kung anong klase na merong disciple ang Panginoon. Lagi kong sinasabi sa inyo, palitan natin yung mindset na tayo ay mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano mismo, tingnan nyo to, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, sila ang nagpapatay sa ating Panginoon. Kaya nga si Hitler ang kanyang naging katuwiran at depensa sa pagpatay niya doon sa mga Hudyo na milyon na kanyang pinapatay. Anong sabi niya para ma-justify yung kanyang ginawa? Ito ang mga nagpapatay kay Jesus. Sabi niya ganun. Wala sa Bible yan pero nabasa ko po yan sa isang libro tungkol sa mga ginawa ni Hitler. At yun po ang sinabi ni Hitler. Hanapin niyo po yung book of ni Hitler, yung istorya ng buhay ni Hitler, kung paano at bakit niya pinapatay ang mga Hudyo. No? Sinabi niya na ito ang mga nagpapatay kay Jesus. So, yung mga tao nagalit do sa mga Hudyo, kaya ayun, na-scattered nga sila, di ba? Napunta sila sa kung saan bansa. At dito rin sa ating bansa ay nagpunta rin sila. Meron silang, hindi ko alam kung may million silang napunta dito sa ating bansa, pero siguro wala kasi wala ang mga naka-census noon ay mga Pilipino, kaya wala nga sinabi sa ating census na meron na tayong 1,000,000. So hindi sila kasama doon sa census. At meron silang pumunta rito, mga refugees na pumunta rito, at doon po sila tinanggap sa bayan ng Marikina nga. Ang ating presidente noon ay si Manuel L. Quezon. So yun po ang nangyari sa mga disipulos. Sa atin, nangyayari din po yan sa atin dito sa panahon natin. Maraming konting hirap, konting hindi naintindihan ang mga pangyayari sa buhay, humihiwalay sa Panginoon. May mga hindi naintindihan ang plano ng Panginoon. Ito yung mga taong hindi naintindihan ang plano ng Diyos, mga tao na mali ang kanilang pananampalataya, mali yung daan na kanilang tinatahak, mga taong talagang walang pagkakilala sa Panginoon. Talagang Gentiles. Tayo yun mga Gentiles. Wala hanggang ngayon ay marami pa rin ang katulad ni Judas na kita nyo meron akong nakasamang nagpastor na siya, pero nung hindi pa siya pastor, alam nyo sabi niya, doon pa yun sa Marilao, hindi pa siya pastor ng panahon na yun. Ang sabi niya, lahat ng reliyon pinasok niya, naniniguro lahat ng reliyon pinasok niya. At siya nagpabautismo. Para sa ganun, kapag umakyat na daw siya sa langit, ay itatanong ni Pedro, anong relihiyon ka? O, di sasabihin niya kung anong relihiyon. Ang sasabihin ni Pedro ay, hindi yan makakapasok. Tapos, di sasabihin niya ganito, relihiyon niya, ito rin. So, lahat ng relihiyon meron siya. So, makakapasok daw siya sa kaharian. Hindi pa siya pastor na, hindi pa siya born again. Nakakatawa kasi kahit nung ma-realize niya yan at siya ay nasa siya ay naging pastor na. Natatawa din siya doon sa kanyang ginawa.
Ganon din tayo di ba? Sigurista tayo. Marami nga dyan, nagpabinyag sa kung ano-anong reliyon. At ang masakit pa, tinalikuran pa nila yung kanilang pananampalataya. Yung iba naman ay nabigyan ng trabaho, nabayaran, nabigyan ng kayamanan, kaya tinalikuran ng ating Panginoon. Marami po yan, lalo na sa kapanahunan natin, marami pang gumawa ng ganyan, na binigyan ng kabuhayan, binigyan ng hanap buhay, binigyan ng pera, parang binayaran nila ang kanilang, anong tawag dito, ang kanilang pagiging relihiyoso. Kahit na born again na pastor, merong born again na pastor na nahikayat sa ibang relihiyon. Yun po yung mga tao na siguradong hindi po sila, yung mga tao na yun, maaari yung iba dun ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng ating Panginoon. At anong pong sabi, yun si Judas, yun yung nagbenta ng kanyang pananampalataya. Pinagtaksilan niya yung ating Panginoong Jesus dahil lang sa pera. Alam niyo po ninyo dito sa social media, may tinatawag na Caldero Challenge. Hindi ko alam kung ano yung Caldero Challenge na yun. Pero kagabi, nagtatanungan kami ni Kimi Labs, ano ba yun? Ano ba yung pastora? Sabi niya, hindi ko rin alam kasi hindi ko pa napanood. Meron doon nagsabi na wag mo nang panoorin. Pero yung napanood ko kagabi, yung ang tawag dito? Hindi naman siya edited. Edited siguro. Pero may takip na yung kanyang parte ng katawan na nakahubad. Yung pala yung Caldero Challenge. Alam niyo kung bakit? Gusto lang niya magkamal ng pera kasi nagkaroon siya ng views na 1 million mahigit. Pagka naka 1 million ka, meron ka ng, babayaran ka na ni Meta. So, doon sa kanyang challenge, challenge pa niya yung iba, no? Nakahubad siya sa ibaba. Pinakita niya yung kanyang ibaba na tinatakpan lang ng kaldero nga ba yun? Basta may takip lang na pero makikita mo yung yung tuwalya na nandun sa likod na ginaganyan-ganyan pa. At saka yun lang bahagi na yun ang tinakpan. Bakit niya ginawa yung, sabi nga nung nagpakita nun, bakit niya ginawa? Nakakahiya yun kasi kahit na babae ako, sabi niya, kahit na babae ako, ay nakakahiya po yun. Paano pag nagkaroon na sila ng anak, kung dalaga pa sila? Paano kung nagkaroon sila ng anak? Makikita yan ng kanilang mga anak. Magiging proud ba yung kanilang mga anak? At kung may mga asawa sila, magiging proud ba yung mga asawa nila? Siguro mga dalaga yon. At minsan daw ay marami daw gumagawa ng ganyan. At meron pang mag-asawa na gumagawa ng mga kalaswaan. Hindi pinaliwanag kung na-monetize siya o binayaran. Pero ang laki po, ang daming views. Paano namang hindi dadami ang views? Libre ang panood nila doon. At buti na lang hindi dumadaan yan sa wall ko o sa wall namin. So, dahil sa pera, kaya nga sabi ko doon nag-comment ako dito sa aming grupo, hindi doon sa kaldero. Na ang Panginoon hindi naman niya gustong maghirap tayo Tinuruan pa nga niya tayo para magkamal ng kayamanan Pero hindi sa paraan ng mundo, kundi sa paraan niya. Doon niya tayo tinuturuan. Yung money itself is not evil, no? But loving money is the root of all evils. So yun po ang money, tingnan niyo po to si Judas, dahil sa pera, ang liit lang ng halaga, siguro 300, sa atin malaking bagay na yun sa kanila, malaking halaga na yun. Good morning, Sister Yuling. Malaking bagay na yun, pero tingnan niyo po, dahil sa pera ay pinagpalit niya yung kanyang pananampalataya. At huwag niyong sasabihin na sila lang yun. Dito sa panahon natin ay marami nang gumagawa niyan.
At maraming pangyayari na dahil sa pera kinalimutan ang Panginoon. Dahil sa gusto magkamal ng pera, ayan, kagaya ng mga magnanakaw, holdupper, mga politiko, sila gusto nila magkamal ng pera, tatalikuran nila ang ating Panginoon. Yung mga maraming, ayan, kagaya ng mga bilyonaryo na nagpaplano ngayon kung paano nila aariin ang mundo, kung paano sila ang magiging Panginoon ng mundo. Pinagpaplanuhan na nila yan. Pero tayo pinagplanuhan na ng Panginoon. Yan yung mga tao na dahil nasilaw sa pera, umibig sa pera, ay iyon po ang ginawa nila sa ating Panginoon. Dininay nila ang ating Panginoon. Pinagbili nila ang ating Panginoon. Hanggang ngayon po yan ay nangyayari sa mga ayuda nga, di ba? Pag eleksyon, anong ginagawa ng mga politiko na yan? Na yung mga pera na yan na ipinamamahagi nila sa ayuda, sa atin galing din yan pera natin yan. Tapos ginagamit nilang pangsuhol para sila ay manalo sa eleksyon. May nagsabi nga, pagka-eleksyon, yung mga politiko na yan, ginagalugad nila ang lahat ng lugar. Kahit nasa kasulok-sulukan, kinukuha yung mga pangalan ng mga nakatira doon. Siyempre, yung mga botante, kinukuha. At ang kadayaan nga doon, inilalagay na nila doon sa, ang tawag doon sa election, para bilangin na yun sa eleksyon nila. Yan yung mga pandaraya nila. Ginagalugad nila yung pinakasulok ng lugar, para lang kunin yung mga pangalan. Pero pagdating ng ayuda, pagdating ng ayuda, nanalo na sila, kung sino lang yung nandun sa labas, at kung sino lang yung isa lang sa sambahayan ang kukunin ng pangalan. Pero pag eleksyon, lahat ng botante doon sa bahay nila kinukuha. At ang masama pa, hindi pa nakakarating yung mga nagbibigay ng ayuda doon sa talagang bahay. At yung mga nagbibigay ng ayuda, ay kinukuha din nila yung mga hindi nila na ipamigay. Yung mga mandaraya din yung mga nagdadala nagrarasyon ng mga ayuda, yung mga paayuda ng mga politiko. Yung iba, lista ng mga sambahayan nila, nililista. Pero yung mga nandun sa labas, yung mga talagang inilista, hindi inililista at hindi binibigyan. Yung mga nakatira po doon, nakita nyo nagbigayan ng ng DSWD ng pera, magkano yun? 8,000 yata yun. Yung mga senior citizen na nandun, dapat sila ang tumatanggap ng ayuda na yun ng DSWD, na ang bahay ay takip-takip lang ng mga sakong nylon at saka ng mga tabla. Ayaw bigyan. Bakit ayaw bigyan? Kasi daw, yung iba sabi kasi mamamatay na yun. At sa kanila, samantalang para sa kanila talaga yung mga ayuda na yun. Para sa kanila talaga yung mga support ng DSWD. Pero sila, alam yung binibigyan, mga bato ang bahay. Nakakalungkot, di ba? Walang basta pera ang pinag-uusapan. Ayun. Kaya tuloy, sabi nga ni Sister Yuling, pag may ayuda, galit-galit na. Pag nandiyan na yung ayuda, wala nang pakialaman. Yung magkakaibigan, nagtataksilan. Yung, minsan, yung magkakamag-anak na lang ang nabibigyan ng ayuda, dahil yung namimigay ng ayuda, hindi naman sa kanila yung ayuda na yun, sila'y tagabigay lang, talagang kukunin pa nila. Halimbawa, sasabihin pa, may mga natira, hindi nila ipamimigay pa yun doon sa mga dapat na pagbigyan. Gusto may pangalan pa, bakit kailangan may pangalan pa? No? Bakit hindi na lang ipamigay? Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi, si Mayor Vico ba yan? Ipamigay. Si yung ating Pangulong Bongbong, namigay ng ayuda, di ba? Binigay sa DSWD ba yan? O sa mga munisipyo.
ay, yung barangay captain na yan, doon dinala yung mga yung mga ayuda. At sabi daw ng kapitan na yan ay yung mga may pangalan lang doon ang kanilang bibigyan. Doon nakatenga sa sa bahay ng kapitan. Ano sabi ni tanong ni Pangulo bakit hindi na ipamigay? Kasi daw wala yung pangalan. Ay sabi ng Pangulo, bakit kailangan ng pangalan? Samantalang yan ay para sa lahat. Kahit walang pangalan, ipamigay yan. Sa kanila yan. Diba? Sabi ng Pangulo ay ipamigay yan kahit na walang pangalan para sa kanila lahat yan. Yung kapitan siguro kaya doon sa bahay nila i-deposito ang mga ipamimigay niya doon sa mga kamag-anak, doon sa mga sumuporta sa kanya sa eleksyon, yung kanyang mga alalay, doon siguro niya pamimigay yun. Ganun po ang buhay yung mga kapitan, din yan, mga kurap yan no? Di naman lahat, pero marami sa kanila ang mga kurap. Merong ng isang kapitan pa, ito magandang kapitan saan ba yan? Sa Nueva Ecija ba yan? Na ginagalugad niya talaga ang bawat bahay na binibigyan niya ng ayuda. Hindi niya kinukuha yung pangalan na kung boboto sa kanya. Nakaupo na siya pero bibigyan niya ng ayuda. Tig-iisang sakong bigas pa at mga pagkain, mga groceries. Iyon ang magandang kapitan, di ba? Talagang ipinamimigay niya yung mga ayuda na galing sa gobyerno. So, tignan naman natin yung pangalawang karakter dito, si Peter. Ayan, marami tayong mga pangako sa ating sa ating Panginoon Marami tayong pangako. Marami pati, merong kanta nga kung meron daw siyang 1,000 buhay, ibibigay niya lahat yun. Sabi nung isa naman, yung iisa nga buhay mo, hindi mo pa maibigay sa Panginoon 1,000 pa kaya. So, dito si Peter sabi niya, kahit na mamatay ako kasama mo, hindi kita itatatwa. Pero nangyari po ang sinabi ng Panginoon nang tumilaok ang manok. 2 beses na tumilaok ang manok ay i-deny niya ang Panginoon. 3 beses na i-deny. Nababasa natin yun, di ba? Meron, habang pinahihirapan ng ating Panginoon, may mga lumalapit kay Pedro na, ikaw ay disipulo ni Jesus. Sasabi niya hindi. So, duwag din si Pedro, di ba? Duwag din. Kasi, kagaya niyan, 3 beses niya dininay ang ating Panginoon. Kasi, sabi niya nung una, sabi niya, even though all may fall away, yet I will not. Sabi niya ganun. Kahit daw magkawala-wala yung iba pa, pero siya hindi. Yun lang nung tinanong lang siya kung, di ba ikaw yung disciple ni Kristo? Wala. Hindi ako. Ganon tayo. Kapag tayo ay nalagay sa isang sitwasyon na ipapakilala mo at paninindigan mo ang iyong pananampalataya, tumatalikod ka dahil takot. Hindi ganun. Sa pagdating ng panahon, halimbawa, pagdating ng panahon, magkatotoo yung mga sinasabi, mamili ka, si Jesus o buhay. Marami ang magsasabi na buhay. Noon pa lang nga may nangyayari na sa ibang bansa ganun pati pastor may pumasok na mga dalawang klase may mga pumasok na mga sa ating pulis, ang mga sundalo na tinanong ang congregation Jesus o buhay. Yung pastor nila buhay agad ang kanyang pinili, hindi si Jesus. Yung mga napumili ng kay Jesus, ayun, pinatay, no? Kaya sa isa namang example ay merong isang bata na may mga Sunday school yung mga bata na sabi ng teacher, i-drawing ninyo ang mukha ni Jesus galing sa inyong isipan, kung paano nyo ilalarawan si Jesus. So, yung bata ay dinrawing niya kung paano niya ilalarawan si Jesus. At yung na yun, yung drawing niya nilagay yun ng
nilagay yun ng teacher niya doon sa may pulpito sa harap. At dumating ang mga sundalo at pinapili sila ulit, buhay o si Jesus. Ang mga pumili ng buhay ay pinatay din. At ang mga pumili siyempre kay Jesus, yung baligtad, ang pumili naman kay Jesus ay yung nagsabing Jesus. Kaya nabuhay yung mga tagasunod ng Panginoon dun. Kasi mga Kristiyano din pala yung mga sundalo na yan, at in-spare nila yung mga nagsabi na sila ay kay Jesus. Di ba dalawang klase yan eh. Kaya tignan natin kung saan parte tayo, kung saan at sino ang ating pupuntahan. Di ba sabi ni Sister Yuling, wala kang maaasahan sa kanila, kaya sa Panginoon ka umasa ng lubos-lubos, di ka mabibigo. Totoo po yun. Ang tao kasi madaling mawalan ng pag-asa. Hindi nila kilalanin ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siya yung ating lubos-lubos na pag-asa. Wala na tayo maaasahan. Kahit na mahal natin sa buhay, kahit anak, kahit asawa, hindi mo po yan maasahan. Sila din umaasa sa Panginoon eh. Umaasa din sila sa Panginoon eh. Yung inaasahan mo, umaasa din yan sa Panginoon eh. Lalo, masama, yung inaasahan mo, hindi umaasa sa Panginoon. No? Pero kung sa Panginoon tayo aasa, hindi tayo, ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Sabi po dito sa Revelation chapter 3, sabi niya, yung sinasabi ko na this is my body, yung hindi na iinom ang Panginoon ng katas ng ubas hanggang sa kabilang sa kingdom of God. Ang sabi po dito sa verse 20 ng Revelation 3, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him and he with me. Yung dine with him, yun po yung buffet, yung sinasabi ko, handaan. Doon lang po siya ulit iinom ng katas ng prutas o ng ubas. And sa 21, sabi niya, he who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. So, kailangan maging overcomer tayo kasi nag-grant na itong sinasabi ng Panginoon, nag-grant na niya to di ba? Tapos na yung mga plano ng ating Panginoon. Kaya, tayo magtatagumpay kapag tayo po ay nasa Panginoon. Kaya tayo po ay kahit na minsan, sabi niya gano'n, minsan ay maliligaw tayo pero ibabalik tayo ng Panginoon. So, sa ating pananampalataya sa Panginoon, panindigan po natin dahil may katapusan po ang lahat ng paghihirap natin. At asahan po natin ang ating Panginoon kasi sa pangako naman niya yun, di ba? Hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos ang makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinasasalamatan ka namin sa iyong mga salita na patuloy na itinuturo mo sa amin, ipinapahayag mo sa amin upang kami ay mabuhay at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon sa patuloy na protection mo sa amin, O Diyos, na kami ay magpatuloy kahit ang dami-dami mga problema, ang dami-dami pangangailangan, magpatuloy kami sa aming pagsunod sa iyo at pagmamahal namin sa iyo, sa aming pag-ibig at pagtitiwala sa iyo, sapagkat sa iyo lamang po kami makakatagpo ng tunay na pagtitiwala at tunay at katotohanan ng iyong sinasabi. Maraming salamat, Panginoon. Maging sa mga pangako mo, sa mga may sakit at karamdaman, lalo sa panahon ngayon, na ang pangako mo, O Diyos, ay
Sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagsigaling na. At ang pangako mo, Panginoon, ay kami pinagaling mo na sa pamagitan ng mga latay at sugat mo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga mangangailangan sa panahon na ito. Lalo na sa panahon na ito, Diyos, ang daming pangangailangan. Ikaw po ang patuloy na mag-provide ng mga pangangailangan na yan, Ama. Ikaw po ang patuloy, O Diyos, na kumalinga sa bawat mananampalataya mo, sa bawat tao na nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Salamat po, Diyos. Maging ito man ang pangangailangan na ito ay physical, mental, emotional, ang pinansyal, Panginoon, at lalo't higit ang kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw lang po ang aming maaasahan sa buhay na ito. Ganon din, Ama, salamat sa protection mo sa aming Pangulo at sa pangalawang Pangulo na patuloy mong kinakalingan, iniingatan, O Diyos, patuloy mong ginagabayan upang ang kanilang mga desisyon ay galing lang sa iyo at ang kanilang mga gagawin ay yung galing sa kalooban mo, yung inyong nais, Panginoon, at inyong layunin sa aming bansang ito. Ingatan mo po sila, Ama, at patuloy na gabayan sa lahat ng kanilang mga gagawin at sa lahat ng kanilang mga desisyon sa buhay. Ingatan mo po sila kasama na kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din, salamat po sa patuloy na pagkalinga mo sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Salamat po, Diyos, na iniingatan mo po ang aming bansa sa lahat ng kalamidad na nakaamba, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa aming bansa, sa lahat ng mga Pilipino man na nandito sa aming bansa, mga OFW at mga Pilipino na nakatira na pa sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan at ang aming bansa, O Diyos, at patuloy na itaas mo ang aming bansa among nations, O Lord God. Ganon din ang iyong bayang Israel. Salamat, Panginoon, sa pangangalaga mo sa kanila, na kahit na ano man ang mangyari ay hindi mo sila pinabayaan. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na kapayapaan na dinudulot mo po sa kanila, O Diyos. Salamat, Ama, at ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay sa maghapong ito, at magawa lang namin, O Diyos, ang iyong ipinagagawa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko sa umagang ito, si Brother Efren at si Sister Mercy, Sister Yuling, si Sister Irene, siguro nandiyan siya, at lahat ng aking nakasama sa umagang ito. Biyernes na ngayon, bukas ay Sabado, at makasama niyo naman po ay si Noriel, yung aking anak na panganay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay ninyo sa ating gawain nito. Ito po ay nangyayari sa araw-araw mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30. Makikita niyo po ito sa Facebook Pags Channel. Pagka sa YouTube naman po ay Pags Family Channel. At paki-share na rin po ninyo at paki-like, react, upang patuloy po na makita po ito ng mga gusto ninyong sharean o bahaginan, lalo na ang inyong mga mahal sa buhay. At kung meron po kayong makitang bell sa bandang itaas, ay pakiclick na lang po para ma-update po tayo sa ating mga ginagawa o gawain. Mamaya po mga 6:45 ay magkaroon po tayo ng live video na magpapatuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito ay Bible study. Pwede po kayo magtanong, pwede po kayo mag-share, at pwede po na i-like nyo at i-subscribe nyo na rin, para po mas lalo po nating maunawaan at lalo tayo makapag-aral ng salita ng ating Panginoon.
Maraming salamat po muli at muli ito inyong lingkod. Nagsasabing mahal po tayo ng Panginoon, wag po tayong magdududa doon. At sabi niya, ang pangako niya ay hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating gawain at patuloy na pagpalain tayo at maluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. Bye-bye!